Mga balitang dapat abangan ngayong araw sa Alakdan News Update. 11th ID, kaisa sa paggunita ng ika-35 anibersaryo ng AFP Code of Conduct at paglunsad ng logo ng ika-70 anibersaryo ng AFP. Partner for Peace, Run for a Cause 2025, pinagbuklod ang mga komunidad para sa kapayapaan at kaunlaran sa Sulu. Bayan ng Umar idiniklara bilang rido-free, isang hakbang tungo sa matatag na kapayapaan sa Sulu. Ang lahat ng yan dito lamang sa Alakdan News Update. Nakibahagi ang 11th Infantry Alakdan Division ng Philippine Army sa sabayang flag raising ceremony noong ika-6 ng Oktubre ngayong taon bilang paggunita sa ika-35 anibersaryo ng AFP Code of Conduct at sa paglunsad ng opisyal na logo para sa ika-70 anibersaryo ng AFP. Idinaos ang seremonya sa Kota General Teodolfo Bautista, Barangay Busbus, Hulu, Sulu. Ang detalye ng balita ating alamin mula kay PFC Visares. Ngayong taon, ipinagdiriwang ng AFP ang ika-70 anibersaryo ng pagkakatatag nito na may temang matatag na sandatahang lakas, sandigan ng bagong Pilipinas. Binigyan diin ang temang ito ang matatag na paglilingkod at malaking ambag ng AFP sa kapayapaan, seguridad at sa pag-unlad ng bansa. Sa bagong logo ng anibersaryo na napili mula sa 133 kalahok sa isang nationwide logo making competition ay sumisimbolo sa pagkakaisa, katatagan at patuloy na pag-unlad ng AFP sa paglipas ng mga taon. Samantala, nagsagawa rin ng Alakdan Division ng awarding ceremony upang kilalanin ang mga tauhang nagpakita ng tatanging serbisyo at dedikasyon, at isinagawa rin ang donning of unit patch para sa mga bagong talagang opisyal. Ang mga gawaing ito ay patunay ng walang humpay na pagsisikap ng dibisyon tungo sa disiplina, pagkakaisa at kahusayan sa serbisyo. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Major General Leonardo I. Peña, Commander ng 11th Infantry Alakdan Division, ang mga tropa para sa kanilang walang sawang dedikasyon at katapatan sa tungkulin. You have your respective commitment, similar to our commitment, to be of service to God, country, and people. Kaya, iisa lang ang pinagmumula natin lahat. Nagtapos ang seremonya na mas may pinatibay na dedikasyon mula sa Alakdan Troopers upang ipagpatuloy ang pagtupad sa mga prinsipyong nakapaloob sa AFP Code of Conduct at mananatiling matatag bilang mga tagapagtanggol ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa rehiyon. Mula sa 11th Infantry Alakdan Division, ako ang inyong Alakdan Trooper, PFC Visares, para sa Alakdan News Update. Nakibahagi ang 11th Infantry Alakdan Division at Joint Task Force Orion sa pangunguna ni Major General Leonardo I. Peña sa Partner for Peace Run for a Cause 2025, isang 3-leg fun run na isinagawa sa bayan ng Talipao noong Setyembre 28, sa bayan ng Maimbong noong 4 ng Oktubre at sa bayan ng Parang noong Oktubre 5 ngayong taon. Ang buong detalye ating alamin mula kay PFC Uyaw. Ang aktibidad ay bahagi ng ika-50 anibersaryo ng 41st Infantry Partner for Peace Battalion na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Genesis R. Gabredo sa pakikipagtulungan ng mga local government units ng nasabing mga bayan. Daang-daang kalahok mula sa mga ahensya ng pamahalaan, civic organizations at lokal na komunidad mula sa parehong distrito ng Sulu ang nakiisa sa kaganapan. Hindi tulad ng karaniwang paligsahan, ang fun run ay nagsilbing simbolo ng pagkakaisa, pagkakaibigan at sama-samang hangarin para sa kapayapaan at pag-unlad. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Major General Peña na ang bawat hakbang sa fun run ay sumasalamin sa pagtutulungan tungo sa mas matatag at mapayapang Sulu. Nagpahayag din ng pasasalamat si Lieutenant Colonel Gabredo sa mga katuwang na sektor na tumulong sa matagumpay na pagsasagawa ng aktibidad. Sa mga ganitong gawain, pinagtitibay natin ang ating papel bilang tunay na partner for peace sa Sulu. Ang Run for a Cause 2025 ay matagumpay na nagbuklod sa mga militar, lokal na pamahalaan at mga mamamayan sa iisang layunin, ang pagpapanatili ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad sa lalawigan. Sa isang makasaysayang hakbang tungo sa kapayapaan at pagkakaisa, opisyal nang idineklara ang bayan ng Umar bilang rido-free municipality sa seremonyang ginanap noong ika-9 ng Oktubre ngayong taon sa Barangay Lahing-Lahing, Umar, Sulu. Narito ang report.
Dumalo sa nasabing okasyon ang mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba't ibang peace advocates bilang patunay ng pagtutulungan ng komunidad upang wakasan ang matagal ng alitan at itaguyod ang pangmatagalang kapayapaan sa Sulu. Sa kanyang pambungad na talumpati, nagpahayag si Alwashi Yahiya ng kanyang pasasalamat sa patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, mga tribal leader at mamamayan sa mapayapang pagresolba ng hidwaan sa pamamagitan ng dialogo at pagkakaunawaan. Nagbigay rin ng mensahe ng suporta sina Mayor Abdul Baki J. Ajibun, Brigadier General Alaric Avelino P. De Los Santos, Major General Leonardo I. Peña, Governor Abdusakor Tutu A. Tan II at Vice Governor Abdusakor M. Tan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Major General Peña na ang deklarasyong ito ay simbolo ng pagkakaisa at tiwala ng mamamayan ng Umar. Pag-unlad na tatamasahin natin dahil meron na tayong peace and order na nararanasan ngayon. Yan po ang magiging foundation natin para i-assure natin na ang ating mga kabataan na susunod sa atin bilang mga leaders ay aakapin at mamahalin ang kapayapaan. Samantala, ipinahayag din ni Governor Tan na ang tunay na kapayapaan ay bunga ng pag-unawa at pagtutulungan. Binigyan din naman ni Vice Governor Tan ang kahalagahan pagkakaisa ng mamamayan. Anya, mas maganda ang mapayapang pamayanan dahil kung may kapayapaan, may pag-unlad. Kabilang din sa programa ang panunumpa sa Quran na pinangunahan ni Sheikh Saddam Abun, paglagda sa Peace Covenant at pagpapakawala ng mga kalapati bilang sagisag ng pagkakasundo at dalisay na kapayapaan. Ang deklarasyon ng Umar bilang Rido Free Municipality ay isa namang makasaysayang tagumpay para sa lalawigan ng Sulu. Patunay na sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagpapatawad at malasakit makakamit ang tunay ng pangmatagalang kapayapaan. Ang deklarasyon ng Umar bilang Rido Free Municipality ay isa namang makasaysayang tagumpay para sa lalawigan ng Sulu. Patunay na sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagpapatawad at malasakit makakamit ang tunay at pangmatagalang kapayapaan. At yan ang balita at kaganapan sa linggong ito. Ako si P. Salario para sa Alakdan News Update. Magandang araw at magsukol. Para sa karagdagang balita, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page. Sundan niyo din kami sa aming YouTube channel.